Ang nakaraan. Habang nagkulong si Haruto sa kanyang kwarto simula noong kabataan hanggang sa pagtanda dahil sa pambuli sa kanya. Isang araw ay namatay siya habang nanood ng anime sa kanyang cellphone. Nagdesisyon ang isang diyosa na buhayin siya ulit sa kabilang mundo at maging anak ng isang maharlikang pamilya at binigyan siya ng sobrang lakas na kapangyarihan. Pero barrier magic lang ang kaya niyang gamitin. Sa sobrang lakas niya ay nagkamali silang sukatin ang kanyang kapangyarihan kaya siya tinapon ng kanyang magulang. At habang nasa gitna ng gubat, naging master siya ng isang demon Finrar na tinawag niyang Flay. At pagkatapos noon ay inampon siya ni Gold Zenfest na relatives ng kanyang magulang pagkatapos siyang matagpuan sa gubat. Pinalaki si Haruto bilang isang maharlikang anak, pero gusto lang niyang humiga sa kwarto kahit na meron siyang sobrang lakas na kapangyarihan. Habang nakahiga si Haruto, iniisip niya kung bakit sobrang busy ng kanyang ama ng nagdaang araw. Iniisip niya na pabor sa kanya ito dahil walang sword training session na mangyayari. Pero bigla siyang natigil nang nagkaroon ng ingay sa labas. Marami sa kanilang katulong ang naging busy dahil sa pag-asikaso sa mga sugatan ng mga sundalo. Nagtataka si Haruto kung anong ingay at kaguluhan ang nangyari. Tiningnan niya ito gamit ang kanyang barrier magic na parang CCTV. Nakita niya na ang buong bakuran ay puno ng mga sugatang sundalo ng kanyang ama. Habang ang mga katulong ay busy sa paggamot sa kanila, pinuntahan ni Haruto ang kanyang ama na nakaupo sa gilid. At makikitang may lungkot sa kanyang mukha. Tinanong ni Haruto kung anong nangyari. Tinabi ng ama niya na merong mga pangyayaring pag-atake ng mga magnanakaw sa kanilang bayan itong mga nagdaang araw. At meron siyang nakuhang impormasyon kung saan matatagpuan ang lungga nito kaya pinuntahan nila. Pero bigla na lang silang naambush sa likuran. Tinabi ng ama niya na maingat sila sa kanilang plano at pinaghandaan ang lahat para sa pag-atake. Pero natalo pa rin sila. Napahawak na lang ito sa ulo dahil sa kahihiyan sa nangyari at makita ang kanyang mga sundalo na sugatan. Tinabi ng ama niya na hindi ito dapat makikita ni Haruto ang ganitong sitwasyon dahil bata pa siya. Kaya sinabihan siya ng ama niya na huwag nang tingnan at pumasok na lang sa loob ng bahay. Hindi nagsalita si Haruto pero nakaramdam siya ng galit sa nakita niya habang naglalakad palayo. Pinagsabihan niya si Flay na manahimik nang makarinig siyang sinabi ni Flay ang pagiging mahina ng mga sundalo dahil natalo lang sila ng isang grupo ng magnanakaw. Agad na nanahimik si Flay nang maramdaman niya ang galit na aura na lumalabas kay Haruto. At agad siyang sumunod. Pinapagaling ni Haruto ang mga sugatang sundalo habang naglalakad siya papunta sa kanyang kwarto. Natuwa ang mga sundalo nang makitang gumaling ang kanilang mga sugat. At nagulat naman ang kanyang ama nang makita ito. Sa gabing iyon, agad na natulog si Haruto. Habang nakatayo lang si Flay sa labas ng kanyang kwarto. Gumising si Haruto at tinanong si Flay kung kanina pa ba siya dyan na nakatayo. Pero hindi sumagot si Flay. Biglang naalala ni Haruto na sinabihan pala niya si Flay na manahimik kanina. Humingi ng sorry si Haruto dahil nawalan siya ng control dahil sa galit. At inutusan si Flay na magsalita na. Humingi din ng sorry si Flay. Dahil sa nasaktan niya ang kanyang master sa kanyang sinabi. Pagkatapos ay pumunta ang dalawa sa taas ng kanilang kastilyo para magmasid at hanapin ang mga taong umatake sa kanyang ama. Pagkatapos ng ilang saglit, nakita nila ito sa abandonadong daungan. Napansin ni Haruto na ang iba dito ay parang mga normal na sundalo. Napansin din niya na parang alam ng mga kalaban ang planong pag-atake ng kanyang ama. At ang ibig sabihin nito ay merong spy sa kanilang grupo. Nagdesisyon si Haruto na tapusin silang lahat. At lumipad siya kasama si Flay sa gabing iyon. Hindi nila napansin na nakita pala sila ni Charlotte sa kanyang bintana. Sa kabilang banda sa lumang daungan. Nagsaya ang grupo dahil sa pagkapanalo nila sa laban. Habang ang leader nila ay nakaupo sa loob. Pinag-usapan nila ang kanilang operasyon at masayang makita nila si Gold na nagulat sa kanilang pag-atake. At nagtatawanan sila. Isa sa kanila ang nagsabi na masyado pang maaga para magsaya dahil sa hindi pa nila napatay si Gold at para matapos na. At sabi ng isa na pinaplano na din nilang gawin yun sa susunod para makauwi na sa kanilang bayan. Tumabat si Haruto matapos niyang marinig ang lahat ng sinabi nila. Ginamitan niya ng magic barrier ang isa nito nang magsimula itong manggulo at tumilapon sa pader. Tinabihan niya na sagutin nila ang lahat ng tanong niya. At huwag subukang magsinungaling kung ayaw nilang masaktan. Pagkatapos ng ilang tanong ay nalaman ni Haruto na sila pala ay mga sundalo sa katabing kaharian na sekretong pumasok sa lugar nila at magkunwaring mga magnanakaw. Ang plano nila ay magkaroon ng kaguluhan sa loob nito. Sabi ni Flay na dapat mayroong guard sa kanilang border. Tinabi ng leader na madali lang sila nakapasok at hindi nila alam kung bakit.
Iniisip ni Haruto na kung sino man itong taong nagpapasok ng sundalo sa kanilang kaharian ay ibig sabihin ay mas maimpluwensya ito kaysa sa kanyang ama. Dahil sa paggawa ng ganitong bagay sa lugar nila, iniisip niya na baka isa sa tao sa kaharian ang gustong ipapatay ang ama niya. Humingi ng tawad ang mga ito at nakiusap na pakawalan sila dahil sinabi na nila ang lahat. At nangakong hindi na ituloy ang kanilang plano. Nagpasalamat si Haruto sa pakikipagtulungan nila sa kanya. At napasaya sila dahil iniisip nila na pakakawala na sila. Pero nagulat sila at natakot nang inutos ni Haruto kay Flay na sunugin ang buong lugar. Tinabi ni Haruto na hindi siya magpapakita ng awa sa mga taong nang ambush sa kanyang ama kahit pa na humingi ito ng tawad. Ginawa ni Flay ang utos ng kanyang master. Habang paalis sila, ay nasusunog ang buong lugar habang maririnig ang sigaw ng mga kalaban. Wala masyadong alam si Haruto tungkol sa mga politika sa lugar nila. At ang away ng bawat bansa. Pero hindi siya magpapakita ng awa sa magiging kalaban nila. Sa ngayon, balak niyang magpadala ng sulat sa kanyang ama. Kung ano nangyari sa mga magnanakaw na kunwari ay galing ito sa misteryosong tao. Kinabukasan, nakatanggap ang kanyang ama ng sulat na nagsasabi tungkol sa nangyari sa lumang daungan. Hindi nila alam kung ilan ang nakatakas. Pero base sa report ng mga nahuli nilang magnanakaw, ay sinabi na ang lumang daungan ay nawasak na. Nagtataka si Gold kung bakit hinayaan ng border guard ang ganitong pangyayari. Kaya pinapaimbestigahan niya ito. Base sa kanyang laban, masasabi niya na hindi ito ordinaryong magnanakaw lang. Pero hindi niya maisip na mga tauhan ito ng palasyo. At meron siyang kinakatakutan noon pa. At tingin niya ay nangyayari na. Habang nakaupo si Charlotte sa kanyang ama, naguguluhan siya kung sino ang tumapos sa mga masasamang tao na kalaban ng ama niya. Base sa kanyang narinig, duda siya na si Flay ang may gawa nito. Inamin din ni Gold na mas malakas sa kanya si Flay. At naalala niya na sinabi ni Flay na nag-iikot siya sa mga nayon para pigilan ang mga halimaw na nanggugulo sa nayon. Kaya iniisip niya na inatake ni Flay ang lumang daungan nang mapadaan siya doon. Pagkatapos niya itong marinig, nagmadaling lumabas si Charlotte sa office ng kanyang ama. At sinabihan siya ng kanyang ama na mag-ingat. At magsama lagi ng isang bantay. Habang tumatakbo siya sa koridor, iniisip niya kung ang kuya ba niya ang kasama ni Flay na lumipad kagabi. Tinanong niya si Flay, pero naguguluhan si Flay sa sinabi nito. Iniisip ni Flay na baka may nakatama sa ulo ni Charlotte kaya hinawakan niya ito. Tinabi ni Charlotte na meron siyang nakita kagabi, na lumilipad at kahawig ito ng kuya niya at kasama si Flay. Ang pagkakaalam ni Charlotte ay walang sapat na mana ang kuya niya kaya hindi ito kayang lumipad. Kaya tiningnan niya ang kwarto ng kuya niya. At nakita niya itong natutulog lang. Pero hindi niya naramdaman ang topical na nakakatakot na aura ng kuya niya. Kaya nagtataka si Charlotte kung anong ibig sabihin nito. Nagulat si Flay nang malaman niya na nararamdaman pala ni Charlotte ang kapangyarihan ni Haruto. Ipinaliwanag ni Flay na ito ay sobrang lakas na mana power ng kanyang kuya. At nakuha niya ito simula pa noong sinilang ito. At sa sobrang lakas, lumagpas na ito sa limit ng ordinaryong tao. At kahit na ang demon na tulad niya ay walang pag-asang malagpasan siya. At base sa kwento ni Flay, iniisip ni Charlotte na kilala nito ang totoong pagkatao ng kuya niya. Iniisip ni Flay na si Haruto ay isang demon lord. Pero ayaw niya itong sabihin kay Charlotte. At sinabi na lang niya na hindi niya sasabihin ang totoong pagkatao ng kuya niya. Tinabi agad ito ni Flay kay Haruto. At nag-alala si Haruto dahil nakita sila ng kapatid niya na umalis kagabi at nalaman ang tungkol sa kanyang human clone. Nagdesisyon siyang lagyan ng surveillance barrier system ang kapatid niya. At nilagyan ng alarm system para malaman ang kanyang lokasyon at kung ano ang ginagawa nito. Gustong malaman ni Flay kung bakit merong human clone si Haruto. Pero hindi siya sinagot ni Haruto. At sa gabing iyon, nagkunwaring na naglalakad na natutulog si Haruto. At nahuli niya ang kanyang kapatid na sinusundan siya. Pero nakaalis agad ito bago pa man niya ito tanungin. At sa mga sumunod na araw, laging nakikita ni Haruto na sinusundan siya ng kanyang kapatid at pinagmamasdan kahit sa pang-araw-araw niyang gawain. Natigil lang ang pagsunod ni Charlotte nang sinabi ng ama nila na kailangan ni Charlotte at ng kanyang ina na magkasama sa isang lakad. At hindi makasama ang ama nila dahil sa sitwasyon sa borders. Sabi naman ni Haruto na ipasama niya si Flay sa mag-ina. Pero sabi ng ina niya na hindi niya nakikita ngayon si Flay. At iniisip nito na inutusan ito ni Haruto. Biglang naalala ni Haruto na inutusan nga pala niya si Flay. Para takutin ang mga halimaw na nasa lugar nila at para hindi atakihin ang mga nayon at mga bayan. Napatingin si Haruto kay Charlotte, habang si Charlotte naman ay nakatingin sa kanya ng masama.
At nasasaktan si Haruto sa tingin ng bunso niyang kapatid. Agad na umalis sina Charlotte at ang kanyang ina para sa lakad. At sa gabing iyon, biglang nagising si Haruto nang tumunog ang alarm na nilagay niya sa kanyang kapatid. At nang tingnan niya ito, nakita niya na ang kalisyo na sinasakyan ng kanyang ina at kapatid ay inaatake ng Imperial Army. Nagmadaling tumakas ang kanyang ina kasama si Charlotte, pero inatake sila ng mga sundalo. Agad namang sinubukang pigilan ng kanyang ina ang atake, pero tinamaan ang isang paa nito. Kinausap ni Haruto ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng barrier magic para tumakbo at magtago sa ligtas na lugar. Napansin ng ina nila na merong gustong tumulong sa kanila. Tumalon sila sa bangin at gamit ng magic ng kanyang ina ay ligtas silang bumagsak. Pumunta at pumasok sila sa isang kuweba na merong umiilaw na lumot. Habang nasa loob na sila, tinabihan si Charlotte ng ina niya na hanapin yung taong gustong tumulong sa kanila. At ang nagturo ng daanan nila papunta dito sa ligtas na lugar. Tinawag ng ina niya na bayani ang taong ito dahil sa paglaban sa mga masama. Iniwan ng ina niya si Charlotte sa loob ng kuweba. At paglabas niya, ay napansin niyang gumamit lang pala ng illusion magic ang taong tumulong sa kanila. Para takpan ang pinto ng kuweba. Ang alam ng kanyang ina ay very advanced magic ito. Napatigil siya nang nakita siya ng mga sundalo. Tinutok niya ang kanyang kutsilyo sa kanyang leeg. Dahil iniisip niya na kailangan ng sundalo na hulihin siya ng buhay. Pero biglang nabasag ang kutsilyo bago pa man niya saksakin ang kanyang sarili. Si Haruto ang may gawa sa pagbasag ng kutsilyo. Pumunta siya sa lugar na ito sa pamamagitan ng paglipad ng napakabilis. At dahil sa galit, inatake niya agad ang mga sundalo gamit ang kanyang barrier magic. Pagkatapos ay pumunta siya sa kuweba. At dala niya ang kanyang ina na walang malay. At sinabihan niya si Charlotte na ligtas na sila habang nagpapanggap siya na ibang tao. Pero alam ng kanyang kapatid na siya ito dahil sa kanyang aura. At nagkaroon ng lakas na loob si Charlotte. At humarap siya kay Haruto at tinawag niya itong kuya sa unang pagkakataon. Sumagot naman si Haruto dahil bihira lang itong mangyari. Tinanong ni Charlotte si Haruto kung siya ba ang bayani. Naguguluhan si Haruto sa sinabi ng kanyang kapatid. Pero nagdesisyon siyang sakyan na lang ito. Tulad sa ginawa niya kay Flay nang tinawag siya nito na Demon King. Naging masaya si Charlotte nang marinig na ginagamit ng kuya niya ang kanyang kapangyarihan para pigilan ang mga masama tulad ng sinabi ng ina nila. Sumang-ayon na lang si Haruto sa sinabi ng kanyang kapatid. Lumapit si Charlotte sa kanya. At sinabi na nagkamali pala siya sa mga iniisip niya sa kuya niya. Nakiusap si Haruto kay Charlotte na huwag ito ipagsabi sa iba. At dahil gusto niyang itago ang kanyang pagkatao. Naintindihan agad ito ni Charlotte at ibig sabihin din nito ay kailangan niyang magsinungaling sa kanilang ama at ina. Agad na nakaramdam ng konsensya si Haruto. Kinausap niya ang kanyang kapatid na manatili muna sa loob ng kuweba. Dahil haharapin niya muna ang mga sundalo na nasa labas. Pagkatapos niyang harapin ang sitwasyon ay agad siyang umuwi sa kanilang kastilyo. Agad siyang pumunta sa office ng kanyang ama. At sinabi ng kanyang ama na nakatanggap sila ng balita na nakatakas ang kanilang mag-ina sa isang pag-atake at ngayon ay ligtas na sila. Agad namang pinuntahan ni Flay ang mag-ina para samahan sila sa kanilang pupuntahan. Ayon din sa report na ilan sa mga taga-bantay ay sugatan. Pero nakakapagtakang gumaling agad ang sugat nila. Gustong pasalamatan ng ama niya ang taong nagligtas sa kanyang mag-ina. Pero alam niyang hindi magpapakilala sa kanya ang taong ito. Tinanong niya si Haruto kung anong masasabi niya tungkol sa mga pangyayari. Sumagot naman si Haruto. At sinabi na, lagi nilang kakampi ang taong ito basta't maging mabait lang sila. Tinabi ng ama niya na tinatawag ito ni Charlotte na bayani ng katarungan. At hihintayin niya ang pagkakataon na magkita sila. Tinabi ni Haruto na kahit pa maraming Imperial Army ang magpapanggap ng mga magnanakaw, at masamang tao, at aatake sa kanila ay kaya itong pigilan ng bayani. Nagulat ang ama ni Haruto sa sinabi niya. Dahil ang impormasyon na yun ay walang nakakaalam. Agad na nagpalusot si Haruto. At sinabi niya na kathang isip lang niya ito. Pero agad niyang sinabi sa kanyang ama na ang mga bagong pag-atake ay may posibilidad na baka nakapasok na ang mga kalaban na sundalo bago pa man sila naghigpit ng mga daanan. Tinabi ng kanyang ama na baka may kinalaman si Sredvixen. Agad na tinandaan ni Haruto ang pangalan na yon. Natigil ang kanilang pag-uusap nang biglang pumasok si Charlotte at masayang binati sila. Agad at masayang niyakap ng ama niya ang mag-ina at nagpasalamat na ligtas sila. Nagulat ang lahat nang makitang niyakap ni Charlotte si Haruto. Sabi ni Charlotte na marami na ang nagbago. Agad namang nagselo si Flay at sinabihan niya si Charlotte na huwag niyang yakapin ang kanyang master. At dyan nagtatapos ang pangalawang episode ng ating kwento. Please like at subscribe para sa susunod na video. Maraming salamat!